Sa isang marangyang handaan ng pamilya ng asawa, ang isang manugang na mekaniko ay hinamak at pinahiya hanggang sa piliting lumuhod para humingi ng tawad dahil lamang sa natapong alak. Sa gitna ng mapanghusgang mga mata ng mayayaman, tahimik niyang pinili ang magtiis upang protektahan ang asawa't anak at mapanatili ang sariling dangal. Ang ganitong pagtitiis ba ay kahinaan o ito mismo ang magpapaluhod sa mga taong nanghamak sa kanya? Ang maririnig lang sa buong mansyon ng mga Gonzales ay ang mabibigat na paghinga ni Marco. Tila huminto ang oras. Ang masayang tugtugin ng piano ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Sa harap niya, ang namumutlang mukha ng kanyang asawang si Belle, ang mga mata nitong nagmamakaawa. Sa tabi nito, ang nanginginig na katawan ng kanilang 5 taong gulang na anak, si Leo, na nakatago sa likod ng palda ng ina, humihikbi dahil sa takot. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Richard, ang kanyang bayaw, na parang isang hari, habang tinitingnan ang malaking mantsa ng pulang alak sa kanyang mamahaling puting suit. Sa tabi nito, ang kanilang biyenan, si Doña Elvira, na may tinging kasing talim ng patalim. Ano pang hinihintay mo? Malamig na utos ni Doña Elvira. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Richard. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na bumaon sa puso ni Marco. Lumuhod? Para sa isang aksidenteng kagagawan ng isang bata? Nagsimula ang lahat kaninang pagdating nila. Mula pa lang sa dambuhalang gate ng Forbes Park, ramdam na ni Marco na hindi siya kabilang sa mundong ito. Ang kanilang lumang kotse ay tila isang langaw na napadpad sa isang piging ng mga paru-paro. Pagbaba nila, sinalubong sila ng mga ilaw na nakakasilaw at ng mga tingin na mapanuri mula sa mga bisitang nakabihis ng mga damit na mas mahal pa sa isang taong sahod niya sa talyer. Suot niya ang pinakamaganda niyang barong Tagalog, pero sa tabi ng mga branded na suit ng mga naroroon, para lang siyang isang hamak na hardinero na naligaw sa loob ng palasyo. Pinilit niyang ngumiti para sa kanyang asawa. Nakita niya ang kaba sa mga mata ni Belle, ang pagnanais nitong maging maayos ang lahat. "Happy birthday po, Papa," bati ni Belle sa kanyang ama, si Don Alejandro, na ngumiti ng malapad at niyakap ang anak at apo. Tumingin ito kay Marco at tumango. "Marco, mabutit nakarating kayo." Iyon lang, isang tango. Ngunit para kay Marco, sapat na yon. Ang biyenan niyang lalaki ay hindi kasing sama ng kanyang asawa. Tahimik lang ito, pero nararamdaman ni Marco na may bahid ito ng respeto. Ngunit ang respeto na yon ay agad binura ni Doña Elvira. "Belle Hija, halika rito. Ipakikilala kita sa mga amiga ko," sabi nito, at kinuha ang kamay ng anak. "At Marco, doon ka na lang maupo sa mesang yon. Oo, diyan sa may dulo. Para kung may kailanganin ka, mas malapit ka sa mga staff." Gumuho ang mundo ni Marco. Ibinukod siya. Ipinamukha sa kanya, sa harap ng daan-daang bisita, na hindi siya karapat-dapat maupo sa lamesa ng pamilya. Nakita niya ang pagtutol sa mukha ni Belle, pero isang matalim na tingin lang mula kay Doña Elvira ay sapat na para manahimik ito. Tumango na lang si Marco. Nilunok ang pait at kahihiyan. Para kay Belle, para sa kapayapaan. Naupo siya sa isang maliit na lamesa kasama ang driver at bodyguard ng pamilya. Ang buong gabi ay isang mahabang pagtitiis. Pinanood niya mula sa malayo ang kanyang mag-ina na nakikihalubilo sa mga mayayaman. Nakita niya ang pagngiti ni Belle, pero alam niyang pilit lang ang mga iyon. Hanggang sa lumapit si Richard, may dalang kopitan ng alak at may ngisi sa labi. "Oh, bayaw, nag-iisa ka yata rito?" Mayabang na tanong nito. "Kamusta ang talyer? Marami bang nagpapalit ng langis? Alam mo, itong proyekto ko ngayon, bilyones ang halaga. Makikipag-partner kami sa isang international company.
Baka kailanganin mo ng trabaho. Pwede kitang gawing tagatapon ng basura. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Richard. Kumuyom ang mga palad ni Marco sa ilalim ng lamesa. Huminga siya ng malalim. Wag kang papatol. Okay lang ako dito, Richard. Salamat. Sagot niya. Sinubukang gawing kalmado ang boses. Noon dumating si Leo, tumatakbo palapit sa kanya. Papa, gutom na po ako. Sa sobrang tuwa ng bata na makita siya, hindi nito napansin si Richard na nakaharang sa daan. Bumangga. Napatalsik ang alak mula sa kupitan ni Richard at kumalat ang pulang mantsa sa puting-puti nitong suit. Ano ba? Sigaw ni Richard. Tingnan mo ang ginawa mo. Bata ka. Alam mo ba kung magkano itong suit ko? Baka katumbas na ng buong buhay mo. Napaiyak si Leo sa takot. Agad na lumapit si Belle nanginginig. Richie, pasensya na. Aksidente lang kapatid. Bata yan. Aksidente? Belle, kasalanan ito ng pagpapalaki ninyo. Tingnan mo, sirang-sira na ang gabi ko. Doon na sumingit si Doña Elvira. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagkasuklam, hindi para sa anak niyang sumisigaw, kundi para kay Marco. Walang modo. Ito ang resulta ng pag-aasawa mo ng isang taong walang pinag-aralan. Sigaw nito kay Belle bago humarap kay Marco. At ikaw, responsibilidad mo ito. Hindi sapat ang pasensya. At iyon ang nagdala sa kanila sa sandaling ito. Lumuhod ka. Ulit ni Doña Elvira. Mas matigas, mas malamig. Tiningnan ni Marco ang kanyang anak na umiiyak. Tiningnan niya ang kanyang asawa na halos magmakaawa. Anong halaga ng pride? Anong halaga ng dangal kung ang kapalit ay ang kapayapaan ng kanyang pamilya? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang katawan. Ramdam niya ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Humuhusga. Malapit nang sumayad ang kanyang tuhod sa malamig at makintab na marmol. 1 sentimetro na lang, nang biglang isang boses na puno ng kapangyarihan at awtoridad ang pumunit sa katahimikan. Itigil niyo yan! Lahat ay napalingon. Nakatayo sa may hagdanan si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa galit. Ang boses ni Don Alejandro ay parang kulog na yumanig sa buong mansyon. Para kay Belle, iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong gabi. Isang pag-asa, isang kaligtasan. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng kanyang ina na agad napalitan ng inis. Si Richie naman ay parang batang nahuling nagnanakaw, namumula ang mukha sa hiya at galit. Agad itong bumitaw sa pagkakatitig kay Marco. Papa? Halos pabulong na sabi ni Doña Elvira. Nakakahiya ang ginagawa ng mag-amang ito. Ang nakakahiya ay ang ipahiya ang sarili nating pamilya sa harap ng maraming tao. Putol ni Don Alejandro. Ang mga matay nakapako sa asawa at anak na lalaki. Walang sigaw, pero puno ng bigat ang bawat salita. Bumaba ito ng hagdan at sa isang iglap, tila lahat ng hangin sa silid ay nawala. Lumapit ito kina Marco. Hindi niya ito tiningnan. Sa halip ay nagsalita ito sa isang mahinahon ngunit may utos na tono. Marco, Belle, iuwi niyo na si Leo. Magpahinga na kayo. Walang sinumang kumibo, walang sinumang tumutol. Ang utos ng Don ay batas. Tumango lang si Marco, marang tumayo. At pinagpagan ang kanyang pantalon na hindi naman nadumihan. Inalalayan niya si Belle na kunin ang natutulog ng si Leo mula sa pagkakayakap nito sa kanyang binti. Binuhat niya ang anak at sa isang huling tingin sa kanyang biyenan, isang tingin ng pasasalamat na walang salita, ay tumalikod sila. Habang naglalakad sila palabas, ramdam ni Belle ang mga matang nakasunod sa kanila. Ang mga bulungan ay bumalik, mas malakas, mas mapanghusga. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay parang 1 kilometrong paglalakbay sa disyerto ng kahihiyan. Pagkasakay sa kanilang lumang kotse, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina
at ang mahinang paghinga ni Leo mula sa backseat. Umandar ang sasakyan, palayo sa maningning na mga ilaw ng Forbes Park, pabalik sa kanilang maliit at simpleng mundo sa Quezon City. Tumingin si Belle sa kanyang asawa. Nakatutok ang mga mata ni Marco sa daan, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang panga ay matigas, ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato na walang emosyon. Ngunit alam ni Belle ang nasa likod ng maskarang iyon. Nakita na niya yun noon. Ang sakit, ang pagpipigil, ang dignidad na pilit pinanghahawakan sa kabila ng paulit-ulit na panlalait. At iyon ang nagpaguho sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghikbi. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Ayaw niyang gumawa ng ingay. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat na pasan ng kanyang asawa. Ngunit narinig siya ni Marco. Dahan-dahan nitong itinabi ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Pinatay nito ang makina. Sa katahimikan ng gabi, ang pag-iyak na lang ni Belle ang maririnig. Hindi ito nagsalita. Inabot lang nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang likod. Isang haplos na puno ng pag-unawa, hindi paninisi. "Marco, patawarin mo ako," sabi ni Belle sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Kasalanan ko. Hindi kita na ipagtanggol. Patawarin mo ako. Duwag ako." Umiling si Marco. "Shh! Wala kang kasalanan, Belle." Meron. Dapat lumaban ako. Dapat sinabi ko sa kanila na tigilan ka na. Pero natatakot ako kay Mama. Natatakot akong lalo ka lang nilang pahirapan." Hinila siya ni Marco palapit at niyakap ng mahigpit. Sa loob ng yakap na yon, lalong napahagulgol si Belle. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, binabasa ang barong na suot ng asawa ng kanyang mga luha. "Mahal kita, Marco," bulong niya. Mahal na mahal kita. Sana paniwalaan mo yon." "Pinaniniwalaan ko," sagot ni Marco. Ang boses ay mahinahon at puno ng katiyakan. "At mahal din kita. Kaya tahan na. Uuwi na tayo." Nakarating sila sa bahay nang tulog pa rin si Leo. Maingat siyang inihiga ni Marco sa kanilang kama. Pinanood ni Belle ang bawat kilos ng kanyang asawa. Ang pag-aalis ng sapatos ng bata. Ang maingat na pagkumot dito. Ang isang magaan na halik sa noo. Walang bakas ng galit sa mukha ni Marco. Pagod, oo. Pighati, marahil. Pero galit? Wala. Ang kabutihan niyang iyon ang lalong nagpapabigat sa dibdib ni Belle. Pumasok sila sa sarili nilang kwarto. Ang katahimikan sa kanilang maliit na bahay ay isang malaking kaibahan sa ingay at artipisyal na kislap ng mansyon. Dito, simple lang ang lahat. Dito, ligtas dapat sila. Pero dinala nila ang laso ng gabing iyon sa kanilang tahanan. Nagbihis si Marco, isinampay ng maayos ang barong na naging saksi sa kanyang kahihiyan. Isinuot niya ang kanyang paboritong luma at malambot na t-shirt at shorts. Umupo siya sa gilid ng kama at huminga ng malalim, tila pinapakawalan ang lahat ng bigat. Umupo si Belle sa tabi niya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang sorry ay parang gasgas na plaka. Walang bigat, walang saysay. "Hindi ka dapat pumayag, Marco." Sa wakas ay sabi niya, ang boses ay mahina. "Hindi ka dapat lumuhod." Tumingin si Marco sa kanya at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita ni Belle ang isang bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapait. "Ano ang gusto mong gawin ko, Belle? Makipagsigawan? Makipagsuntukan? Sa sarili nilang pamamahay? Pero ang dangal mo, ang dangal ko ay nasa pagiging ama kay Leo at pagiging asawa mo." Putol ni Marco. "Ang dangal ko ay hindi nababawasan ng opinyon ng nanay mo o ng kayabangan ng kapatid mo. Masakit, oo. Nakakahiya. Sobra. Pero lilipas din." Sa mga sandaling iyon, mas lalong humanga si Belle sa kanyang asawa. Ang tatag nito, ang lalim ng pag-unawa, ay isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ng kanyang pamilya. Sila,
Naabala sa pagpapataas ng kanilang estado, ay hindi nakikita ang tunay na halaga ng lalaking nasa harap niya. Nahiga sila, magkatabi, pero may isang dipang namamagitan sa kanila. Hindi pisikal na distansya, kundi isang emosyonal na bangin na nilikha ng mga pangyayari. Hindi makatulog si Belle. Bawat pagpikit niya, nakikita niya ang eksena. Si Marco, dahan-dahang lumuluhod, ang mga matang mapanghusga ng mga tao, ang nanggisi sa labi ni Richie. Naalala niya ang araw na ipinakilala niya si Marco sa kanyang mga magulang. Isang mekaniko? Tanong ni Doña Elvira noon, tila nandidiri. Belle, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang anak ni Don Alejandro Gonzales ay pumatol sa isang tagatagpi ng gulong? Ipinaglaban niya si Marco noon. Sinabi niyang mahal niya ito, na hindi mahalaga ang trabaho nito. At sa huli, pumayag ang kanyang mga magulang, hindi dahil sa pagtanggap, kundi dahil sa takot na itatakwil sila ng kanilang unika hija. Ngunit mula noon, bawat pagkikita ay isang pagsubok, isang walang katapusang paalala na si Marco ay isang outsider. At siya, si Belle, ay laging nasa gitna. Punit sa pagitan ng pagmamahal sa asawa at paggalang sa pamilya. Ngunit ngayong gabi, naramdaman niyang napupunit na siya ng tuluyan. Kailangan niyang pumili. Kailangan niyang manindigan. Bumangon siya ng dahan-dahan. Pumunta siya sa maliit nilang bodega kung saan nakatago ang mga lumang gamit. May hinahanap siya. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Sa ilalim ng mga luma at maalikabok na kahon, nakita niya ito. Ang luma at saradong baul na gawa sa kahoy, ang baul ni Marco. Ang tanging dala nito noong nagsama sila, na ipinakiusap nitong huwag na huwag bubuksan. Pero ngayong gabi, iba na. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan ang lalaking piniling tiisin ang lahat para sa kanya. Dala ang baul, bumalik siya sa sala. Umupo siya sa sahig. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan, itinaas niya ang takip nito. Ang bumungad sa kanya ay hindi mga lumang damit o mga gamit sa talyer. Sa ibabaw, may isang makapal na folder. Nang buksan niya ito, nakakita siya ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Mga medalya, mga sertipiko ng karangalan na may pangalang Marco Reyes, summa cum laude, BS Mechanical Engineering, at mga blueprints, mga detalyado at komplikadong disenyo ng mga makina na may mga sulat kamay na kalkulasyon na hindi niya maintindihan. Sa ilalim ng lahat, may isang lumang dyaryo. Ang headline, Batang Inventor, kinasuhan ng intellectual property theft. Nanlamig si Belle. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang dyaryo. At doon, nakita niya ang isang litrato. Isang mas batang Marco, nakayuko, pinoposasan. Habang nasa likod niya ay isang ngumingiting lalaki, isang pamilyar na mukha na nakita niya sa mga business magazines. Tinitigan niya ang pangalan sa ilalim ng litrato ng propesor. Antonio Vargas. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Marco. Ang mukha ay nagtatanong. Nakita nito ang nakabukas na baul sa sahig. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyon na matagal nang nakakubli. Sakit. Belle. Itinaas ni Belle ang kanyang mga mata. Puno ng luha at pagkalito. Ipinakita niya ang dyaryo sa nanginginig niyang kamay. Sino ka ba talaga, Marco? Kinabukasan ang araw ay sumikat sa Bonifacio Global City na parang walang nangyaring kahihiyan kagabi. Para kay Richard Richie Gonzales, ang tanging natira sa insidente ay ang mantsa sa kanyang alaala at ang masakit na katotohanan na kailangan niyang ipa-dry clean ang isang Armani suit na minsan lang niya naisuot. Habang umiinom ng kanyang mamahaling kape sa kanyang opisina sa ika-30 palapag, tanaw niya ang maliliit na sasakyan sa ibaba. Ganoon ang tingin niya sa mga tao. Maliliit. Lalo na ang bayaw niyang si Marco. Ang pagluhod nito kagabi ay nagbigay sa kanya ng isang panandaliang satisfaksyon,
Isang patunay na siya, si Richie, ang laging nasa itaas. Ngunit ang satisfaction na yon ay madaling naglaho nang mag-ring ang kanyang video conference line. Sa screen, lumitaw ang mga seryosong mukha ni na Mr. Davis at ng iba pang mga board members mula sa kanilang international partners sa Europa. "Good morning, Richard!" Bati ni Mr. Davis, ang kanyang ngiti ay kasing nipis ng papel. "I trust you have good news for us regarding the engine prototype." Agad na tumayo ng tuwid si Richie, ang kanyang postura ay naging profesional. "Good morning, Mr. Davies. Yes, of course, my team is working around the clock. We are exploring several robust solutions." Isang pekeng ngiti, mga salitang walang laman. Alam niya at alam din nila na nagsisinungaling siya. "Richard," sabi ni Mr. Davies, na wala na ang kunwaring ngiti. "Let's be frank. The new diagnostics came in an hour ago. The thermal inefficiency has worsened by 12%. We are now looking at a potential cascade failure. The entire project, valued at 2 billion pesos, is on the verge of collapse." Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Richie. Pakiramdam niya ay umiinit ang kwelyo ng kanyang damit. 2 bilyong piso, ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. "My engineers are the best in the country." Simula niya, "Your best engineers have failed." Putol ng isa pang board member. "For 3 weeks they have failed. Our patience, Mr. Gonzalez, is running out." "Just give us more time," pakiusap ni Richie. Ang kanyang boses ay nag-umpisa ng manginig. Tumingin si Mr. Davis sa kanyang relo. "You have 48 hours. If you cannot present a viable solution within 48 hours, we are pulling out. We will cut our losses and we will find another partner." Bago pa man makasagot si Richie, natapos na ang tawag. Naiwan siyang nakatitig sa blankong screen. Ang kanyang sariling refleksyon ay tila nangungutya sa kanya. Ang katahimikan sa kanyang malawak na opisina ay nakakabingi. Isang mabigat na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang kamao bumagsak sa makintab na lamesa. "Magya inutil!" sigaw niya. Pinindot niya ang intercom. "Santos! My office! Now!" Ilang sandali lang, pumasok ang kanyang lead engineer, si Engineer Santos, isang lalaking nasa edad 50 na may salamin sa mata at bakas ng pagod sa muka. "Sir, anong nangyayari, Santos?" Bulyaw ni Richie, itinuturo ang screen. "Sabi mo kaya nyo. Sabi mo malapit na. Pinapasweldo ko kayo ng malaki para saan? Para ipahiya ako sa buong mundo?" "Sir, ginagawa po namin ang lahat," mahinang sagot ni Santos. "Ang disenyo, may fundamental flaw po na hindi namin mahanap. Parang kulang ng isang piyesa na hindi namin alam kung ano." "Huwag mo akong bigyan ng mga dahilan," sigaw ni Richie. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. "Find a solution, o lahat kayo." Si Sante. Yumuko si Engineer Santos at walang imik na lumabas ng opisina. Dala ang bigat ng isang imposibleng utos. Naiwang mag-isa si Richie, naglalakad pa ikot-ikot na parang isang tigre sa loob ng hawla. Ang kanyang pag-iisip ay naghahanap ng masisisi. Ang mga inhinyero, ang mga partners, kahit ang pag-aasawa ng kapatid niya sa isang malas na mekaniko. Lahat, maliban sa kanyang sarili. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen. "Papa." Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at sinagot ito. "Pa, napatawag po kayo." "Richard," sabi ng boses ni Don Alejandro sa kabilang linya, kalmado ngunit may bigat. "Nakausap ko ang isa sa mga board members ninyo. May problema raw sa proyekto." Nanlamig ang buong katawan ni Richie. Small issue lang pa. Normal setbacks. Everything is under control." Isang sandaling katahimikan. Alam ni Richie na hindi naniniwala ang kanyang ama. "Siguraduhin mo lang, Richard. Ang pangalan ng pamilya ang nakataya dyan," sabi ni Don Alejandro bago ibaba ang tawag. Napaupo si Richie sa kanyang upuan.
talunan. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Desperado. Wala nang mapuntahan. Maya-maya, may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Si Mang Nestor, isa sa mga pinakamatagal na technical advisor ng kumpanya, isang matandang iginagalang ng lahat. "Sir Richie," sabi nito, "narinig ko po ang sigawan kanina. Pasensya na po sa panghihimasok." "Wala na, Mang Nestor. Tapos na tayo." Mapait na sabi ni Richie. "Unless you can pull a miracle out of thin air." Tumingin si Mang Nestor sa mga blueprints na nakakalat sa mesa ni Richie. "Baka nga po, sir. Baka mayroon." Napaangat ng tingin si Richie. "Anong ibig mong sabihin?" "May kilala po ako," sabi ni Mang Nestor. "Isang alamat sa larangan ng engineering, henyo. Pero matagal na pong hindi nagpapakita. Profesor siya dati sa universidad." "Sino?" tanong ni Richie. May biglang sumibol na pag-asa sa kanyang dibdib. "Si Professor Antonio Vargas." Sa sobrang desperasyon, hindi na nag-isip si Richie. "Hanapin mo siya. Dalhin mo rito. Kahit magkano babayaran ko." Kinahapunan, sa isang tahimik na opisina sa isang universidad sa Maynila, kaharap na ni Richie ang sinasabing alamat. Si Professor Vargas ay isang matandang lalaki na may matalas na mga mata at isang aurang hindi mo mabasa. Inilatag ni Richie ang mga blueprints. Itinuro niya ang problema. Tahimik na pinakinggan ni Vargas ang lahat. Pagkatapos, kinuha nito ang mga papel, tiningnan ang mga ito ng ilang minuto at ibinalik sa lamesa. "Malala ang problema mo, Mr. Gonzales," sabi ni Vargas sa isang kalmadong boses. "Mas malala pa sa inaakala mo." "Kaya niyo po bang ayusin?" tanong ni Richie, halos magmakaawa. Isang mahabang katahimikan ang namayani bago sumagot si Vargas. Tumingin ito sa labas ng bintana, tila may inaalala. "Ako? Hindi," sagot nito. "Pero kilala ko ang nag-iisang tao na kayang ayusin to." Nabuhayan ng loob si Richie. "Sino po? Nasaan siya? Sabihin niyo sa akin." Tumingin si Professor Vargas sa mga mata ni Richie at may kakaibang kislap sa mga ito. "Iyon ang problema," sabi nito. Matagal na siyang nawala sa mundo ng engineering, parang naglahong bula. Ang tanong ni Belle ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin sa pagitan nilang mag-asawa. "Sino ka ba talaga, Marco?" Nakatayo si Marco sa pintuan ng kanilang kwarto. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makapagsinungaling. Nakita ni Belle roon ang isang pamilyar na sakit, ang parehong sakit na nakita niya kagabi nang siya ay halos lumuhod, ngunit ngayon ay may kasama itong takot. Takot na ang lihim na matagal niyang iningatan ay tuluyan ng nabuksan. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi sa kanya, kundi sa baul na nakabukas sa sahig. Tiningnan niya ang mga nilalaman nito na parang tumitingin sa mga multo ng nakaraan. Ang mga medalya, ang mga sertipiko, ang mga blueprints, at ang nakatiklop na dyaryo sa kamay ni Belle. "Saan mo ito nahanap?" tanong ni Marco. Ang boses ay halos pabulong, tila ayaw gisingin ang mga alaala. "Sa bodega," sagot ni Belle. Nanginginig pa rin ang boses. "Marco, ano ang lahat ng ito? Summa cum laude? Young Inventor of the Year? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Umupo si Marco sa sahig. Sa tapat niya, kinuha niya ang isa sa mga medalya. Ginto ito. At sa gitna ay may nakaukit na sagisag ng pinakamahusay na universidad sa bansa para sa engineering. Hinaplos niya ito ng marahan. Dahil ang Marco Reyes na yan, sabi niya, ang tingin ay nasa medalya, ay matagal nang patay. Hindi makapaniwala si Belle sa kanyang naririnig. Ang lalaking pinakasalan niya, ang simpleng mekaniko na may mabuting puso, ay may itinatagong isang buong buhay na hindi niya alam. Isa-isa niyang tiningnan ang mga parangal. "Marco C. Reyes,"
Summa cum laude, Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Marcos C. Reyes, Gawad Plaridel for Outstanding Thesis. Marcos C. Reyes, National Youth Inventor of the Year. Ang mga parangal ay sunod-sunod, isang testamento sa isang napakatalinong isipan. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga blueprints. Hindi niya naiintindihan ang mga teknikal na guhit at mga numero, pero nakikita niya ang ganda at ang kaayusan sa bawat linya. Nakita niya ang dedikasyon, ang pangarap. Ito ay gawa ng isang henyo, hindi ng isang ordinaryong tao. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataon na madali lang ayusin ni Marco ang kahit anong sirang gamit sa bahay, ang depektibong washing machine, ang water pump, kahit ang cellphone niyang nalaglag sa tubig. Palagi niyang iniisip na sadyang magaling lang talaga siyang mekaniko. Hindi niya alam na ang ginagamit pala nito ay isang maliit na bahagi lamang ng isang napakalaking kaalaman. Bakit, Marco? Ulit ni Belle. Bakit mo ito tinago? Nag-angat ng tingin si Marco. Sa wakas, tiningnan niya si Belle sa mata. Dahil kasama ng lahat ng yan, sabi niya, itinuturo ang mga parangal, ay ang kahihiyan. Itinuro niya ang dyaryo sa kamay ni Belle, ang kasinungalingan, ang sakit. Ang lalaking ito, si Professor Vargas. Sino siya? Tanong ni Belle. Siya ang thesis advisor ko. Sagot ni Marco, may pait sa kanyang boses. Ang mentor ko, ang taong tiningala ko na parang pangalawang ama. Kinuha ni Belle ang kanyang laptop. Habang nakaupo sila roon sa sahig, sa gitna ng mga piraso ng nakaraan ni Marco, sinubukan niyang hanapin ang pangalan nito sa internet. Marco Reyes, Inventor of the Year. Iilang resulta lang ang lumabas. Isang lumang artikulo mula sa website ng universidad na walang litrato, isang maikling anunsyo, at pagkatapos, wala na. Para bang may isang taong sinadyang burahin ang kanyang digital footprint. Para bang sinubukan nilang gawing multo ang isang buhay-nahay na tao. Sinubukan nilang burahin ang pangalan ko sa lahat ng records, sabi ni Marco, na tila nabasa ang kanyang iniisip. At hinayaan ko na lang, dahil gusto ko na ring kalimutan. Hindi maintindihan ni Belle, paano mo kakalimutan ng ganitong klaseng galing? Paano mo tatalikuran ng isang kinabukasang puno ng pangako? Pinatay niya ang laptop. Ang kailangan niya ay hindi ang sagot mula sa internet, kundi ang sagot mula sa kanyang asawa. Hindi ko maintindihan, Marco. Sabi niya, hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito. Anong nangyari? Tumingin si Marco sa malayo. Sa loob ng ilang sandali, nakita ni Belle ang pagbabalik ng isang mas batang Marco. Puno ng pag-asa, puno ng pangarap. Bago ito muling natabunan ng anino ng kasalukuyan. Oras na siguro, bulong ni Marco. Mas para sa sarili kaysa kay Belle. Oras na para malaman mo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Isang paghahanda para sa isang kwentong matagal na niyang ibinaon sa limot. Gusto kong baguhin ang mundo, Belle? Simula niya. Iyon ang pangarap ko. At akala ko, natagpuan ko na ang paraan. Ang mga mata ni Belle ay nakatitig sa akin, puno ng mga tanong na matagal ko nang tinakbuhan. Sa mga mata niyang iyon, nakita ko hindi lang pagkalito, kundi isang malalim na pag-aalala. Isang pag-aalala na nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sa wakas ay magsalita. Gusto kong baguhin ang mundo, Belle. Ulit ko. Iyon ang pangarap ko. At akala ko, natagpuan ko na ang paraan. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Dinala ako nito pabalik sa isang panahong puno ng pag-asa, sa loob ng isang laboratorio na amoy bakal at kuryente, ang aking pangalawang tahanan. Flashback. Marco, henyo ka! Iyon ang laging sinasabi sa akin ni Professor Antonio Vargas habang tinatapik ang balikat ko. Siya ang pinakamagaling na propesor sa universidad, ang idolo ng lahat. At ako, isang simpleng estudyante mula sa probinsya, ang kanyang paborito. Ang aking thesis ay hindi lang isang papel.
Ito ang aking obra maestra, isang prototype ng isang kinetic conversion engine, isang makina na kayang kumuha ng nasasayang na kinetic energy mula sa preno ng sasakyan, sa alon ng dagat, sa kahit anong gumagalaw at gawin itong malinis na kuryente. Ito ang sagot. Ang pangarap ko, gabi-gabi, magkasama kami ni Professor Vargas sa lab. Siya ang nagbibigay ng pondo. Ako ang nagbibigay ng pawis at utak. Para ko na siyang ama. Ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng tiwala ko. Ipinakita ko sa kanya ang bawat diagram, bawat kalkulasyon, bawat sekreto ng aking imbensyon. Pag na-perfect natin to, Marco, sabi niya isang gabi, ang mga matay nagniningning, hindi lang tayo yayaman, babaguhin natin ang mundo. At naniwala ako. Dumating ang araw ng huling presentasyon. Ang prototype ay gumana ng perpekto. Napanganga ang buong panel ng mga propesor. Niyakap ako ni Professor Vargas ng mahigpit. "I'm so proud of you, anak," bulong niya. Kinabukasan, sinabihan niya akong mag-file na kami ng patent. Ako na raw ang bahala sa mga papeles. Siya na ang kakausap sa mga abogado. Ang saya ko noon ay abot langit. Ngunit makalipas ang isang linggo, isang sulat ang dumating sa akin. Hindi mula sa patent office, mula sa korte, isang cease and desist order, isang kaso ng intellectual property theft na isinampa laban sa akin. Ang nagsampa ng kaso, si Professor Antonio Vargas. Hinarap ko siya sa kanyang opisina. "Prof, ano po ito? Nagkamali lang po siguro sila ng..." "Walang pagkakamali, Marco," sabi niya, malamig, habang nakaupo sa kanyang silya na parang isang hari sa kanyang trono. "Ang disenyo ay sa akin. Ikaw lang ang assistant ko." Gumuho ang mundo ko. Ipinakita niya sa akin ang patent. Ang pangalan lang niya ang nakasulat. Ang lahat ng aking disenyo, ang aking mga drawing, pero pangalan niya. Ginamit niya ang mga lumang preliminary sketches ko at pinalabas na yon ang kanyang orihinal na konsepto at ako ang nagnakaw mula sa kanya. Bakit po? Iyon lang ang lumabas sa aking bibig. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. Dahil ang mundo ay para sa matatalino, Marco. Hindi lang sa magagaling, at mas matalino ako sa'yo. Sabi niya, walang bakas ng pagsisisi. Sa korte, wala akong kalaban-laban. Siya ang respetadong propesor. Ako ang hamak na estudyante. Nagpakita siya ng mga pekeng dokumento, mga pekeng testigo. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pangarap ko, ay ginamit na sandata para wasakin ako. Hinatulan ako. Nakulong ako ng 6 na buwan para sa isang krimen na hindi ko ginawa. 6 na buwan na parang impyerno. Paglabas ko, wala na ang lahat. Ang pangalan ko ay sira na. Ang pangarap ko ay abo na lang. End of flashback. Naramdaman ko ang pagpatak ng mainit na luha sa aking kamay. Luha pala ni Belle. Umiiyak siya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Para sa sakit na tiniis ko ng mag-isa. Kaya nagtago ako. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay basag. Nagpalit ako ng buhay. Pinili kong maging isang simpleng mekaniko. Isang trabahong walang makakapansin sa akin. Isang buhay na malayo sa sakit ng nakaraan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang emosyon na hindi ko pa nakikita dati. Isang halo ng galit at pagmamahal. "Hindi ka nag-iisa ngayon, Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Nandito ako. Hindi na ako papayag na may manakit pa sa'yo." Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong gumaan ang pasan ko. Ang bigat ng lihim na binitbit ko ng mag-isa ay mayroon ng kasamang magbuhat. Isang pag-asa ang sumibol sa puso ko. Kinabukasan sa talyer, habang nag-aayos ako ng isang makina, may kakaibang gaan sa aking pakiramdam. Ang pagkukwento ko kay Belle ay parang isang laso na sa wakas ay nailabas ko na sa aking sistema. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang.
Isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng aking maliit na talyer. Bumukas ang pinto sa passenger side at bumaba ang isang taong pamilyar sa kanyang kayabangan, si Richie. Pero hindi siya ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Ang nagpatigil dito ay ang lalaking bumaba mula sa driver's seat. Mas matanda na, may mga puti na sa buhok, pero ang tindig, ang matalas na tingin, ay hindi ko makakalimutan. Ang multo ng aking nakaraan, nagkatawang tao. Nakatayo sa harap ng aking talyer na may ngisi sa labi, si Professor Antonio Vargas. Ang nangisi sa mga labi ni Professor Vargas ay parang lason na kumalat sa sistema ni Richie. Nagbigay sa kanya ng isang napakagandang ideya. Isang ideya na mas masarap pa kaysa sa posibleng solusyon sa problema ng kanyang kumpanya. Nawala sa mundo ng engineering, ulit ni Richie habang nasa loob sila ng Mercedes-Benz pabalik sa BGC. Professor, I think I know where to find your ghost. Nagkunwari siyang nag-aalala sa proyekto. Pero sa totoo lang, may ibang naglalaro sa isip niya. Pagkatapos ng kahihiyan sa mga European partners at sa tawag ng kanyang ama, kailangan niya ng panalo. Kailangan niyang maramdamang muli na siya ang nasa itaas. At ang pagyurak sa natitirang dignidad ng kanyang bayaw, ang perpektong paraan para gawin iyon. Talaga, Mr. Gonzales? Tanong ni Vargas na tila interesado. Oo, sabi ni Richie. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pero huwag kang mag-alala. Hindi natin siya kailangan. Gusto ko lang bisitahin ang isang kamag-anak at gusto kong isama ka para makita mo kung saan napupunta ang mga taong may malalaking pangarap pero walang pera. Hindi na nagtanong si Vargas. Tumingin lang ito sa kanya at sa mga matang yon, nakita ni Richie ang isang kaparehong pagkasuklam sa kahirapan. Nagkakaintindihan sila. Ang amoy ng grasa at nasusunog na goma ang sumalubong sa kanila pagbaba sa tapat ng Reyes Auto Shop. Para kay Richie, ang lugar ay isang malaking sugat sa mata. Madumi, magulo, mainit. Ang mga pader ay puno ng mga lumang kalendaryo ng mga babaeng nakabikini. Ang sahig ay itim sa langis. Isang perpektong larawan ng kabiguan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang kanyang bayaw, si Marco. Nakasuot ng isang asul na overalls na may mga mantsa ng langis, pawis na tumutulo mula sa kanyang noo habang may inaayos na makina. Nang makita sila ni Marco, natigilan ito. Ang hawak nitong liyabe ay halos mabitawan. Nakita ni Richie ang pagbabago sa mukha nito, ang gulat, ang hindi paniniwala. At higit sa lahat, ang sakit ng makita nito, ang lalaking kasama niya. Panalo na agad si Richie sa kanyang isipan. Oh, bayaw! Bati ni Richie, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Busy ka yata sa paglalaro mo ng tornilyo. May bisita ako. Gusto ko sanang ipakilala sa'yo. Lumapit sila. Bawat hakbang ng kanyang Italian leather shoes sa maduming sahig ay isang insulto. Tumingin si Marco kay Vargas. Walang salitang lumabas sa bibig nito, pero ang kanyang mga mata ay nagsasalita. Puno ng tanong at ng isang lumang sugat na muling nagdugo. Si Vargas, sa kabilang banda ay isang magaling na aktor. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa na parang isang pirasong basura. Sino siya, Mr. Gonzales? Driver mo? Ngumisi si Richie. Hindi. Bayaw ko. Isang mekaniko. Tumingin si Vargas kay Marco na parang ngayon lang ito nakita. Ah, ganun ba? Lumapit ito ng kaunti. Tiningnan ang ginagawa ni Marco. Magaling. Baka kailanganin kita minsan. Medyo malambot ang gulong ko sa likod. Baka kailangan ng hangin. Ang insulto ay tumama ng eksakto kung saan nais ni Richie. Nakikita niya ang pagkuyom ng mga palad ni Marco. Ang pag-igting ng kanyang panga. Hinihintay ni Richie na sumabog ito. Sige, magwala ka. Ipakita mo kung gaano ka kabasagulero. Iyon ang magpapatunay na tama ako.
Pero hindi nagsalita si Marco. Huminga lang ito ng malalim at ang apoy sa kanyang mga mata ay dahan-dahang namatay, napalitan ng isang malamig at blangkong pagtitig. Isang pagtitig na tila tumatagos sa kanila na para bang hindi sila karapat-dapat sa kanyang galit. Nainis si Richie sa katahimikan nito. Ayaw niyang matalo ng ganito. Kailangan niya ng mas matinding reaksyon. Well, sabi ni Richie, kumuha ng isang makapal na rolyo ng pera mula sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng ilang libo at walang pakundangang inihagis ito sa maruming sahig malapit sa paanan ni Marco. Ang mga piraso ng pera ay nabasa ng langis. Heto, bayaw, pampalubag loob sa pag-abala namin sa'yo, sabi ni Richie. Ang bawat salita ay may lason. Baka kulang pa yan sa pangkain nyo. Alam mo na, mahirap ang buhay. Iyon na, ang huling pagyurak, ang pagtapak hindi lang sa kanyang dangal, kundi sa kanyang kakayahang buhayin ang kanyang pamilya. Nakita ni Richie ang panginginig ng kamay ni Marco. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ngunit muli, hindi ito kumibo. Tiningnan lang nito ang pera sa sahig. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Isang tingin na puno ng habag. Habag para sa kanya, para kay Richie. At iyon ang mas lalong nagpagalit kay Richie. Tara na nga, Professor, sabi niya. Biglang nawalan ng gana. Nagsasayang lang tayo ng oras sa basurahang ito. Tumalikod sila. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Richie ang mga mata ni Marco na nakatitig sa kanyang likod. Sa isang iglap, naramdaman niyang siya ang talunan, pero mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam na yon. Nakita mo na, Professor? Sabi ni Richie habang pasakay sa kotse. Iyon ang henyo na sinasabi mo. Isang talunan na kayang bilhin ng ilang libo. Ngunit habang paalis ang kanilang sasakyan, hindi nila alam na may isang taong nakarinig sa usapan nila bago sila umalis. Ang isa sa mga katulong ni Marco sa talyer, si Mang Jun, ay lumapit dito. Boss Marco, sabi ni Mang Jun, narinig ko po yung usapan nung dalawa. Sabi nung matanda, may problema raw sa unfixable engine ng isang malaking proyekto. Hindi kumibo si Marco. Nakatitig lang siya sa papalayong Mercedes-Benz. Ang tingin ng pagkaawa sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas matalas, mas mapanuri. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Richie kailanman. Ang tingin ng isang henyo na nagsisimula ng magkabit-kabit ng mga piraso ng isang komplikadong palaisipan. Kinagabihan, matapos ang pag-uusap nila ni Marco, hindi mapakali si Belle. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa sa tabi niya, isang pagtulog na tila mas payapa kaysa sa mga nakaraang gabi. Siya naman ay gising na gising. Ang isip ay puno ng mga imahe. Ang mga medalya, ang dyaryo, ang mukha ng traidor na si Professor Vargas at ang pagyurak na ginawa ng sarili niyang kapatid. Ang helplessness na naramdaman niya sa party ay napalitan na. Ngayon, ang nararamdaman niya ay galit. Isang banal na galit. Isang determinasyon na gumawa ng paraan. Hindi na siya manonood lang sa isang tabi, habang ang pinakamamahal niyang tao ay patuloy na tinatapakan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. May problema raw sa proyekto. Naalala niya ang kayabangan ni Richie. Bilyones ang halaga. May problema sa proyekto. Si Professor Vargas, ang traidor, ay kasama ni Richie. May koneksyon. Nararamdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na mapanganib, pero kailangan niyang gawin. Nagpaalam siya kay Marco na mamimili lang siya sa palengke. Ngunit sa halip na sa palengke, sa Bonifacio Global City siya nagpunta. Sa nagtataasang gusali kung saan matatagpuan ang opisina ng Gonzales Corporation. Dala niya ang isang paper bag na naglalaman ng paboritong ensaymada ni Richie mula sa isang kilalang panaderya. Iyon ang kanyang palusot. Isang peace offering. Good morning. I'm here to see my brother, Richard Gonzales.
sabi niya sa receptionist. Ngumiti ng matamis. Ma'am Belle, kayo po pala. Bati ng babae. Nasa loob po si Sir Richie, pero nasa isang very important video conference po siya. Bawal daw po magpaistorbo. Ganoon ba? Sabi ni Belle, sinubukang itago ang kanyang pagkadismaya. Gusto ko lang sanang iabot itong pasalubong ko. Sige, hihintayin ko na lang siya dito sa lounge. Baka sakaling matapos din agad. Sige po, ma'am. Pinaupo siya sa isang mamahaling sofa sa labas lang ng opisina ni Richie. Ang pinto na gawa sa salamin ay sarado, pero hindi gaanong masikip ang pagkakakabit nito sa hamba. May kaunting puwang. Nagpanggap siyang nagbabasa ng magazine, pero ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa pinto at hindi siya nabigo. Narinig niya ang boses ni Richie, malakas at puno ng tensyon. I'm telling you, we are doing everything we can. Pagkatapos, isang banyagang boses ang sumagot, tunog British, mula sa speaker ng computer. Everything is not enough, Richard. The oscillation frequency of the primary turbine is off by a critical margin. The thermal regulator valve, your TC-789 mol, is not responding. We are looking at a complete system meltdown. Napatigil sa paghinga si Belle. Hindi niya naintindihan ang lahat ng teknikal na salita, pero naintindihan niya ang salitang meltdown. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nagkunwari siyang may tinitingnan, pero binuksan niya ang notepad application. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang mga salitang narinig niya. Oscillation frequency, primary turbine, thermal regulator valve, TC-789, 48 hours Richard, sabi ng banyagang boses. Ang tono ay pinal at walang awa. That's the final extension, 48 hours or the deal is off. 2 billion pesos, down the drain, and your family's reputation along with it. Katahimikan. Pagkatapos ay ang malutong na tunog ng pagtatapos ng tawag. Mabilis na tumayo si Belle. Naku, mukhang matatagalan pa yata, sabi niya sa receptionist. Pakibigay na lang ito kay Richie, ha? Babalik na lang ako. Hindi na niya hinintay ang sagot. Nagmamadali siyang lumabas ng gusali, ang puso niya ay kumakarera. Sumakay siya ng taxi, ang isip ay lumilipad. Pagdating sa bahay, wala nang sinayang na oras si Belle. Inilabas niyang muli ang baul ni Marco. Inilatag niya sa kanilang maliit na lamesa sa sala ang mga lumang blueprints, ang mga papel na naninilaw na sa katagalan. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Tinitigan ang mga salitang tinype niya kanina. Oscillation frequency. Hinanap niya ang salitang iyon sa mga disenyo at nakita niya ito sa isang sulok na may katabing komplikadong formula at mga numero. Primary turbine. Nahanap niya ang diagram ng isang turbine na may detalyadong cross-section at mga tala. Thermal regulator valve. TC-89. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusundan ng kanyang daliri ang mga linya sa blueprint. At doon, sa pinakapuso ng disenyo ng makina, nakita niya ito. Isang maliit na piyesa na may label, TRV-789. Isang mas advanced na version base sa mga sulat kamay na tala ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Nagkabit-kabit na ang lahat sa kanyang isipan. Ang proyektong sinisira ang ulo ng kapatid niya, ang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay nakabase sa imbensyon na ninakaw mula sa kanyang asawa. At ngayon, hindi nila ito mapagana dahil hindi nila lubos na nauunawaan ang henyo sa likod nito. Isang halo ng pangingilabot at tagumpay ang bumalot sa kanya. Ito na ang pagkakataon, ang sandata para bawiin ang lahat. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Marco sa talyer. Nang sumagot ito, ang boses ni Belle ay halos pabulong sa tindi ng kanyang emosyon. Marco, simula niya, ang kanyang paghinga ay mabigat. Umuwi ka. Bilisan mo. Marco, alam ko na kung paano ililigtas ang kumpanya ni Kuya Richie. Isang sandaling katahimikan. Pero, dugtong ni Belle,
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Kailangan mong maging handa. Naharapin silang lahat. Ang boses ni Belle sa kabilang linya ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Alam ko na kung paano ililigtas ang kumpanya ni Kuya Richie. Pagkatapos ng pagbisita ni Vargas at Richie, buong araw akong balisa. Ang paghahagis ng pera, ang mga mapanuyang salita, ang pagbabalik ng multo ng nakaraan, lahat ay bumalik sa aking isipan. Ngunit ang narinig ni Mang Jun tungkol sa unfixable engine ang siyang umukit sa aking utak. Isang makina na hindi maayos, isang proyektong palpak. At si Vargas, ang taong nagnakaw ng aking obra maestra, ang kanilang consultant. Hindi ako tanga. Alam kong may koneksyon. Kaya nang tumawag si Belle, hindi na ako nagulat. Isang malalim na paghinga lang ang aking pinakawalan. Isang paghingang tila naghahanda para sa isang digmaan. Papunta na ako, sabi ko, at ibinaba ang tawag. Ipinasa ko ang pamamahala ng talyer kay Mang Jun at mabilis na sumakay sa aking motorsiklo. Habang binabagtas ko ang EDSA, ang ingay ng trapiko ay nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Handa na ba ako? Handa na ba akong isugal ang tahimik na buhay na aking binuo para sa isang hustisyang matagal ko nang ibinaon? Para kay Belle, para kay Leo. Oo, handa ako. Pagdating ko sa aming maliit na bahay, naabutan ko si Belle sa sala, napapaligiran ng aking mga lumang blueprints. Ang kanyang mukha ay isang halo ng takot at determinasyon. Inilahad niya sa akin ang lahat. Ang pagpunta niya sa opisina, ang narinig niyang usapan, ang mga teknikal na salitang tumutugma sa aking mga disenyo. Habang nagsasalita siya, tiningnan ko ang mga guhit sa papel. Ang TRV-789, ang pinakapuso ng aking imbensyon. Ang piyesang ako lang ang nakakaalam kung paano pagganahin ng tama. Sila ay gumagamit ng isang kopya, isang pekeng bersyon na walang kaluluwa, at ngayon ay sinisingil sila nito. May isang uri ng makatang hustisya sa lahat ng ito. Marco, ano ang gagawin natin? Tanong ni Belle. Bago pa ako makasagot, isang ugong ng isang mamahaling sasakyan ang narinig namin sa labas. Isang tunog na hindi nababagay sa aming simpleng kalye. Sumilip kami sa bintana, isang itim na van na may tinted na salamin ang huminto sa tapat ng aming gate. Bumukas ang pinto at bumaba ang dalawang lalaking banyaga na nakasuot ng eleganteng business suit. Ang isa ay matangkad at may buhok na kulay abo, habang ang isa ay mas bata at mukhang Asyano. May dala silang isang leather briefcase. Ang kanilang presensya ay kaagad na nakakuha ng atensyon ng aming mga kapitbahay na naglabasan para makiusyoso. Sino sila? Bulong ni Belle. Ang takot ay bumalik sa kanyang boses. May kumatok sa aming pinto. Mahina, pero magalang. Nagkatinginan kami ni Belle. Tumango ako. Dahan-dahan, binuksan ko ang pinto. Ang matangkad na dayuhan ang nagsalita. Ang kanyang Ingles ay formal at may British accent. Good afternoon. I apologize for the intrusion. Are you Mr. Marco Reyes? Ako nga. Sagot ko. Pinanatiling kalmado ang aking boses. Naglabas siya ng isang business card. My name is Arthur Davies. I'm the lead investor for the Phoenix Project. We've been trying to find you for weeks. Phoenix Project, ang proyektong binanggit ni Richie. Si Mr. Davies, ang pangalang narinig ni Belle. Sila na mismo ang lumapit sa akin. Hinanap nila ako. We have reason to believe, pagpapatuloy ni Mr. Davies, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng aming simpleng bahay, that you are the original patent holder for the kinetic conversion technology our project is based on. Nasa gitna na siya ng pagsasalita nang isang sasakyan na naman ang humarurot at biglang pumreno sa tapat ng aming bahay. Halos mabangga ang van ni na Mr. Davies. Bumukas ang pinto at bumaba si Richie. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit
Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tila tumakbo siya ng 1 kilometro. Hindi niya pinansin ang mga dayuhan. Ang tingin niya ay nakapako sa akin. "Ikaw!" Sigaw niya at mabilis na lumapit at sinunggaban ng kwelyo ng aking damit. "Hayop ka! Anong ginawa mo? Paano mo nalaman? Pinapatawag mo sila dito para sirain ako para ipahiya ako." Napaatras si Belle sa gulat. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magbulungan. Ang 2 dayuhan ay napaatras din. Ang kanilang mukha ay puno ng pagkabigla. "Kuya Richie, tama na!" sigaw ni Belle. Pero hindi nakikinig si Richie. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at paranoia. Sa kanyang isipan, ako ang kontrabida. Ako ang may pakana ng lahat. Sasabihin mo sa kanila na kasinungalingan lahat ng ito. Bulyaw niya habang inaalog ako. Sasabihin mo sa kanila na wala kang alam. Ako ang bahala dito. Naiintindihan mo? Ang buong eksena ay parang isang sirang pelikula. Ang sigaw ni Richie, ang hikbi ni Belle, ang bulungan ng mga tsismosa, ang mga dayuhang hindi makapaniwala. At ako, nasa gitna ng lahat, hawak sa kwelyo ng lalaking kumamumuhi sa akin nang walang dahilan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang kalmadong boses ni Mr. Davis ang pumutol sa lahat. Tumingin siya kay Richie, hindi sa akin. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Excuse me, sir," sabi niya, habang itinuturo ang kamay ni Richie na nakakapit sa aking kwelyo. "Are you assaulting our lead consultant?" Ang tanong ni Mr. Davis ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Richie mula sa kanyang pagkabulag sa galit. "Our lead consultant?" Dahan-dahan, halos hindi makapaniwala, binitawan ni Richie ang pagkakahawak sa kwelyo ni Marco. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Mr. Davis, pabalik kay Marco, na para bang ngayon lang niya nakita ang lalaking nasa harap niya. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Nasa likod lang ako ng aking asawa, pero sa sandaling iyon, naramdaman kong kailangan kong tumayo sa tabi niya. Hinawakan ko ang braso ni Marco, isang simpleng haplos na nagsasabing, "Nandito ako. Magkasama tayo dito." Tumingin sa akin si Marco at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na bago. Hindi na pagtitimpi, hindi na sakit, kundi isang tahimik na lakas, isang kapangyarihan na matagal nang natutulog at ngayon ay handa nang magising. "Mr. Reyes," sabi ni Mr. Davis, nang ngayon ay kay Marco na nakatuon. Tila hindi na umiiral si Richie sa kanilang paningin. "Our apologies for this unfortunate interruption. As I was saying, our independent research team has traced the original technological markers of the Phoenix Project back to your academic thesis from 10 years ago. We've also uncovered court documents regarding a dispute. A grave injustice, it seems." Bawat salita ni Mr. Davis ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Richie sa kinatatayuan niya. Ang mukha niya ay namutla. Ang kulay ay nawala na parang isang basahang kinulahan. Ang kayabangan niya kanina ay napalitan ng isang desperadong pagkalito. Hindi totoo yan," bulong ni Richie. Mas para sa sarili niya kaysa sa amin. Si Professor Vargas ang imposible." "Professor Vargas was your consultant, yes," sabi ng kasama ni Mr. Davis, ang lalaking Asyano, na nagpakilalang si Mr. Chen. "He led your team to a dead end because he only possesses a stolen, incomplete version of the technology, the core component, the TRV-79. He could not replicate it. Only the true inventor can." Tumingin si Mr. Chen kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Only you, Mr. Reyes. Ito na, ang sandali ng katotohanan, ang pagbubunyag.
Hindi sa isang marangyang boardroom, kundi sa aming maliit at sementadong bakuran. Sa harap ng mga usyosong kapitbahay, sa harap ng kapatid kong nanliliit na ngayon sa hiya. Nakita ko ang paglunok ni Richie, ang kanyang mundo, ang mundong binuo niya sa kasinungalingan at pagmamataas, ay guguho sa harap mismo ng kanyang mga mata, at ang taong sisira dito ay ang taong pinakainaapi niya. We are formally terminating our consultation agreement with Professor Vargas, deklara ni Mr. Davies. And we are here, Mr. Reyes, to make you an offer. Binuksan ni Mr. Chen ang leather briefcase. Sa loob, may isang makapal na kontrata. We are offering you a multi-million-dollar contract. Sabi ni Mr. Davies, ang boses ay malinaw at direkta para marinig ng lahat, lalo na ni Richie. We want you to take over as the head of research and development for the Phoenix Project. You will have full creative control, a budget at your disposal, and a significant share in the project's future profits. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay huminto. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Richie. Milyon-milyong dolyar, puno ng kontrol, pagbabahagi sa kita. Ang lahat ng pinangarap ni Richie, ang lahat ng ipinagmayabang niya, ay iniaalok ngayon sa paanan ng lalaking tinawag niyang basura. Tumingin ako sa aking asawa. Hinihintay ko ang kanyang reaksyon. Inaasahan ko ang tuwa, ang galit, ang paghihiganti. Pero wala. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa amin. Si Marco ay nakatitig lang kina Mr. Davies. Ang kanyang mukha ay kalmado. Parang isang bihasang manlalaro ng chess na pinag-iisipan ang kanyang susunod na galaw. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matatag at puno ng isang awtoridad na ngayon ko lang narinig. Tumingin siya sa mga dayuhan, pagkatapos ay sa aking kapatid na halos hindi na makahinga. Tinatanggap ko ang alok, sabi ni Marco. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Mr. Davies. Pero dugtong ni Marco at sa isang iglap, ang lahat ng atensyon ay bumalik sa kanya. Mas matindi, mas nakatutok. Mayroon akong mga kondisyon. Ang salitang kondisyon ay nagbigay ng bigat sa hangin. Hindi ito ang salita ng isang pulubi na namamalimos ng pagkakataon. Ito ang salita ng isang taong alam ang kanyang tunay na halaga. Of course, Mr. Reyes. Mabilis na sagot ni Mr. Davies. Anything. Just name it. Ngumiti ako. Isang nangiting mapait. Hindi ako ngumiti dahil sa pera o sa kapangyarihan. Ngumiti ako dahil sa wakas. Pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis, ako na ang may hawak ng mga baraha. Ang una kong kondisyon, sabi ko, ang aking tingin ay lumipat mula kay Mr. Davies patungo sa namumutlang mukha ni Richie. Gusto ko ng isang formal na pagpupulong, bukas ng umaga, sa opisina ng Gonzales Corporation. Nagulat si Richie. Tila hindi niya inaasahan na idadamay ko pa sila. At gusto kong nandoon ang lahat. Pagpapatuloy ko ang bawat pangalanan ay isang pako na aking ibinabaon. Si Mr. Gonzales, sabi ko, tinutukoy si Richie. Ang inyong ama, si Don Alejandro. Ang inyong ina, si Doña Elvira. Huminga ako ng malalim bago sabihin ang huling pangalan. At gusto kong nandoon din si Professor Antonio Vargas. Napaatras si Mr. Davies. Mr. Reyes, we have already terminated our contract with him. He is facing legal charges from our company for fraud. Alam ko, sagot ko. Pero kailangan ko siyang makaharap. Sa harap nilang lahat. Iyon ang unang kondisyon ko. Hindi matutuloy ang pag-uusap natin hanggat hindi nangyayari ang pulong na yon. Nagkatinginan sina Mr. Davies at Mr. Chen. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango si Mr. Davies. Very well. We will arrange it. We will make sure he is present. Magaling, sabi ko. Maari na kayong umalis. Magkita na lang tayo bukas. Walang tanong-tanong. Ang mga makapangyarihang dayuhan na ito ay nagbigay galang
sumakay sa kanilang van, at umalis na parang mga utusang sumusunod sa kanilang amo. Naiwan kami sa bakuran. Ako, si Belle, at si Richie, na nakatayo pa rin na parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Richie, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na. Umuwi ka na. Maghanda ka para bukas. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya, naglakad na parang isang zombie papunta sa kanyang kotse at humarurot paalis. Kinabukasan ang conference room sa pinakamataas na palapag ng Gonzales Corporation ay puno ng tensyon. Malaki ito at marangya. May isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany at tanaw mula sa salaming pader ang buong syudad. Pero ang ganda ng lugar ay hindi makatago sa bigat ng atmosfera. Dumating kami ni Belle, magkahawak kamay. Ako ay nakasuot ng isang simpleng polo shirt at slacks, ang pinakamatinong damit ko. Hindi ako nag-abala na bumili ng bago. Hindi ko kailangang magpanggap. Nandoon na silang lahat. Si Don Alejandro sa dulo ng lamesa, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mo mabasa. Sa tabi niya si Doña Elvira na nakatingin sa akin na may halong gulat at pagkasuklam. Si Richie ay nakaupo sa tapat nila, nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. At sa isang sulok, kasama ang dalawang abogado ni na Mr. Davis, ay nakaupo si Professor Vargas. Ang mukha ay kulay abo. Ang kayabangan ay tuluyan ng nawala. Naupo kami ni Belle sa tapat nilang lahat. Si Mr. Davis at Mr. Chen ay naupo sa tabi ko. Magsimula na tayo, sabi ko, at ang lahat ay natahimik. Una kong tiningnan si Vargas. Professor, sabi ko, at sa pagbanggit ko ng titulong iyon, nakita ko siyang napapiksi. 10 taon, 10 taon mong tinatama sa ang buhay na ninakaw mo sa akin. Ang mga parangal, ang pera, ang respeto, kamusta? Masarap ba? Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa lamesa. Hindi na kailangan ng mahabang salita. Sabi ko, nandito ang mga ebidensya. Inilabas ni Mr. Chen ang isang makapal na folder, puno ng mga dokumento, mga orihinal na blueprints na may petsa, mga testimonya mula sa aming mga dating kaklase. Isang kasong hindi niya kayang ipanalo. Ang batas na ang bahala sa'yo, sabi ko, at ibinaling ang aking tingin kay Doña Elvira. Kayo naman po, ma'am, sabi ko. May diin sa po. Palagi ninyong sinusukat ang halaga ko base sa laman ng aking bulsa. Pues, heto na. Sa kontratang inaalok nila sa akin ngayon, mas malaki pa ang kikitain ko sa 1 taon kaysa sa kinikita ng buong kumpanya ninyo. Sapat na po ba yun para sa inyo? O kailangan ko pa ring lumuhod? Namula ang mukha ni Doña Elvira. Nag-igting ang kanyang panga. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Pero sa likod nito, nakita ko rin ang hiya. Ang realisasyon na ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking pagkakamali. Sunod kong tiningnan si Richie, ang kapatid ng aking asawa. Richie, sabi ko, hindi ako galit sa'yo. Naaawa ako. Napaangat ang kanyang tingin. Naawa ka sa akin? Oo, dahil ang lahat ng ginagawa mo, ang lahat ng kayabangan mo, ay dahil sa takot. Takot na hindi ka kasing galing ng ama mo. Takot na baka may mas magaling sa'yo. Ang pag-api mo sa akin ay hindi tungkol sa akin. Tungkol sa'yo. Tungkol sa sarili mong insecurities. Yumuko siyang muli. Alam niyang totoo ang sinabi ko. Ang proyekto ay itutuloy, deklara ko. Ito ang pangalawa kong kondisyon. Sasagipin ko ang kumpanya ninyo. Sasagipin ko ang pangalan ng pamilya ninyo. Pero hindi para sa inyo, kundi para sa asawa ko. Para hindi na niya kailangang mamili sa pagitan ng pamilya niya at ng asawa niya. Tumingin ako kay Belle at ngumiti siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamalaki. At ang huli kong kondisyon, sabi ko, ibinalik ang tingin sa kanilang lahat. Ang proyektong ito ay magtatagumpay at 10% ng kikitain nito ay ilalaan para sa isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga batang inventor na tulad ko.
para protektahan sila sa mga taong tulad ni Professor Vargas para hindi na maulit ang nangyari sa akin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Si Don Alejandro ang unang bumasag nito. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at pagkatapos sa akin. Payag ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. Sa lahat ng kondisyon mo. Tumingin siya kay Richie. Humingi ka ng tawad. Tumingin si Richie sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Marco. Ngunit bago pa matuloy ang lahat, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Napahawak si Doña Elvira sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at bigla siyang bumagsak mula sa kanyang upuan. Walang malay. Ang unang nagmulat sa aking kamalayan ay ang pamilyar na amoy ng antiseptiko. Pagkatapos ay ang mahinang tunog ng isang makinang nagbibigay ng ritmong beep, beep, beep. Dahan-dahan, iminulat ko ang aking mga mata. Ang unang nakita ko ay ang puting kisame ng ospital. Sinubukan kong bumangon, ngunit isang matinding kirot sa aking dibdib ang pumigil sa akin. Dahan-dahan lang, Elvira. Ang boses ng aking asawa, si Alejandro. Lumingon ako at nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit mayroon ding isang bagay pa, isang bakas ng pagkadismaya. Isang pagkadismaya na matagal na niyang hindi ipinapakita sa akin. Anong nangyari? Tanong ko. Ang aking boses ay mahina at paos. Mild heart attack, sagot niya. Sabi ng doktor, dala ng matinding stress. Mabuti na lang at nadala ka namin agad dito. Biglang bumalik ang lahat. Ang conference room, ang mga akusasyon, ang mukha ni Marco, hindi na ang mukha ng isang hamak na mekaniko, kundi ang mukha ng isang taong may kapangyarihan. Ang mga salita niya na parang mga sampal. Sapat na po ba yon para sa inyo? O kailangan ko pa ring lumuhod? Isang alon ng hiya ang bumalot sa akin. Mas masakit pa kaysa sa kirot sa aking dibdib. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang pangalan, ang estado, ang sasabihin ng mga tao. Lahat ay nagmistulang abo. Sa paghahangad kong protektahan ang mga yon, naging isang halimaw ako sa mata ng sarili kong pamilya. Nasaan sila? Tanong ko. Si Richie. Umuwi muna para kumuha ng mga gamit mo. Si Belle. Nasa labas. Kausap ang asawa niya. Sagot ni Alejandro. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Marco ay nagdulot ng kakaibang kaba sa akin. Hindi na kaba ng pagkasuklam, kundi kaba ng takot. Takot na harapin ang taong labis kong hinamak. Alejandro, ako. Hindi ko matuloy. Anong sasabihin ko? Na nagsisisi ako? Paano? Paano ko sisimulang ayusin ang isang pinsalang sinadya kong gawin sa loob ng maraming taon? Tumingin sa akin ang aking asawa at ang kanyang mga mata ay malungkot. Matagal na kitang sinasabihan, Elvira, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, nasa dangal, nasa pagkatao. Isang bagay na ipinakita ni Marco sa atin ngayon at isang bagay na muntik mo nang wasakin. Tumulo ang aking mga luha. Ang mga salita ng aking asawa ay totoo. Lahat ay totoo. Ang aking pagiging materyosa, ang aking pagiging mapagmataas, iyon ang nagdala sa akin dito, sa higaan ng isang ospital na may pusong literal na nasasaktan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Richie, ang aking anak na lalaki, ang aking prinsipe na pinalaki ko sa layaw at itinuring na mas mataas sa lahat. Ngayon, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kayabangan sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang malalim na kalungkutan. Ma! Sabi niya, lumapit at hinawakan ang aking kamay. Kumusta po kayo? Anak, sabi ko, umiiyak.
Patawarin mo ako. Kasalanan ko kung bakit ka naging ganyan. Ako ang nagturo sa iyong maging mapagmataas. Umiling si Richie at nakita ko ang luhang namumuurin sa kanyang mga mata. Hindi, Ima. May sarili akong pag-iisip. Ako ang nagkamali. Ako ang naging sakim. Tumingin siya sa kanyang ama at ako ang sumira sa pangalan natin. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang isang aroganteng CEO. Ang nakita ko ay ang aking anak, nawawala at nasasaktan. Bumukas muli ang pinto. Pumasok si Belle. Kasunod niya si Marco. Natigilan ako. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha sa hiya. Gusto kong magtago sa ilalim ng kumot, pero nanatili sila roon, nakatayo sa paanan ng aking kama. Tita. Mama, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahinahon. Walang galit. Walang panunumbat. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Ang paggamit niya ng salitang mama ay parang isang kutsilyong humiwa sa aking puso. Kailanman ay hindi ko siya itinuring na anak. Palagi ko siyang tinitingnan na parang isang dumi na dumikit sa aming pamilya. Pero heto siya, nag-aalala para sa akin. Hindi ko na napigilan. Humagulgol ako na parang isang bata. Marco, patawad, sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko. Bulag ako. Patawarin mo ako. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hinihintay ko ang kanyang pagtanggi, ang kanyang panunumbat. Karapat-dapat ako roon. Ngunit sa halip, naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking kamay, sa ibabaw ng kamay ni Richie. Pinapatawad ko na po kayo, sabi ni Marco. Matagal na. Ginawa ko po ang lahat ng ito para kay Belle, para kay Leo, para sa pamilya natin. Pamilya natin. Isinama niya kami. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay malabo dahil sa mga luha. At sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang isang hamak na mekaniko. Ang nakita ko ay isang lalaking may dignidad na higit pa sa lahat ng yaman namin. Isang lalaking may pusong kayang magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit. Nakita ko ang pagmamahal niya sa aking anak, si Belle, na ngayon ay nakangiti na sa gitna ng kanyang pag-iyak. Nakita ko ang isang haligi na mas matatag kaysa sa negosyong ipinagmamalaki ko. At mula sa kaibuturan ng aking nagsisising puso, isang salita ang lumabas sa aking bibig. Isang salitang kailanman ay hindi ko inakalang sasabihin ko sa kanya. Isang salitang puno ng kahulugan, puno ng pagsuko. Anak. Sa narinig, lalong napahagulgol si Belle. Ngunit ngayon ay mga luha na ng kaligayahan. Nakita ko ang isang tahimik na ngiti sa mga labi ni Alejandro. Isang tango ng pag-apruba. Maging si Richie ay nag-angat ng tingin at sa kanyang mga mata ay may pagtanggap. Ang silid ng ospital na yon, na dapat sana'y lugar ng karamdaman, ay naging isang lugar ng paghilom. Dito gumuho ang pader ng aking pagmamataas. At dito nagsimulang muling mabuo ang pundasyon ng aming pamilya. Makalipas ang isang linggo, nakalabas na ako ng ospital. Nagbago ang lahat. Wala na ang tensyon na parang isang makapal na ulap na laging nakapalibot sa aming tahanan. Ang mga pag-uusap ay naging mas magaan. Ang mga ngiti ay naging totoo. Si Richie ay madalas nang pumunta sa talyer ni Marco, hindi para mang-insulto, kundi para manood at kung minsan ay magtanong. Isang kilos ng pagpapakumbaba na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Isang gabing naghahapunan kami sa aming bahay. Simple lang, hindi na magarbo. Biglang tumayo si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero ang kanyang mga mata ay masaya. Tumingin siya sa aming lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco.
puno ng paghanga at respeto. Mayroon akong importanteng anunsyo, sabi niya. Napagdesisyonan ko na. Naipasa ang isang mahalagang bahagi ng pamamahala ng Gonzales Corporation sa aking manugang. Ang anunsyo ni Don Alejandro ay nag-iwan ng isang sandaling katahimikan sa hapagkainan. Si Doña Elvira ay napangiti. Si Belle ay napatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Maging si Richie ay tumango. Isang malinaw na senyales ng kanyang pagsang-ayon. Ang lahat ng tingin ay napunta sa akin, naghihintay ng aking sagot. Ito na, ang tuktok ng bundok, ang gantimpala, ang pagkilala, ang posisyon, ang kapangyarihan na minsan ay ipinagkait sa akin. Ang kailangan ko lang gawin ay tumango, at ang lahat ng ito ay mapapasakin. Ngumiti ako, isang nangiting totoo, isang nanangiting nagmumula sa isang pusong payapa. Maraming salamat po sa tiwala, Papa, sabi ko. Ginagamit ang salitang matagal nang gustong marinig ni Belle mula sa akin. Isang malaking karangalan po yan, pero tiningnan ko silang lahat. Pero hindi ko po matatanggap. Ang ngiti sa mukha ni Doña Elvira ay bahagyang nawala, napalitan ng pagkalito. Maging si Belle ay nagulat. Bakit, anak? Tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Dahil hindi po ako isang manager o isang CEO, paliwanag ko. Ako po ay isang inventor, isang mekaniko. Ang aking mundo ay nasa mga blueprints, sa amoy ng langis, sa tunog ng isang makinang unang beses na umaandar ng tama. Doon po ako masaya, doon po ako magiging pinaka-epektibo. Tumingin ako kay Richie. Pero si Richie, siya po ang magaling dyan. Siya ang lumaki sa mundong ito. Ngayong natuto na siya ng leksyon ng pagpapakumbaba, sigurado akong mas magiging mahusay siyang leader. Nakita ko ang gulat at pasasalamat sa mga mata ni Richie. Ito ang unang pagkakataon na may naniwala sa kanya. Hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang potensyal. Ang pamamahala ng R&D Department ng Phoenix Project at ang pagpapatakbo ng foundation para sa mga batang inventor, pagpapatuloy ko. Iyon po ang trabahong para sa akin. Iyon po ang aking tunay na yaman. Walang nakapagsalita. Pero sa katahimikan na yon, mayroong isang malalim na pag-unawa. Naintindihan nila. Ang aking halaga ay hindi nakabase sa posisyon, kundi sa aking pagkatao at sa aking pasyon. Lumipas ang ilang buwan. Ang Phoenix Project, sa ilalim ng aking teknikal na pamumuno at sa bagong siglang pamamahala ni Richie, ay naging isang malaking tagumpay. Si Professor Vargas ay nahatulan at nakulong. Ang Marco Reyes Foundation ay naitatag at nagsimula nang tumulong sa mga unang scholars nito. Ang buhay ay nagpatuloy, ngunit sa isang mas magandang ritmo. Isang hapon ng linggo, sa halip na sa isang marangyang restaurant, ang buong pamilya Gonzales ay nasa aming maliit na bakuran sa Quezon City. Nakatayo si Don Alejandro sa tabi ko. Hawak ang isang baso ng beer habang pinapanood namin ang apoy sa aming inihaw. Alam mo, Marco, sabi niya, mas masarap pa pala itong inihaw mo kaysa sa mga steak sa pinakamahal na restaurant. Sikreto lang po dyan, Papa. Ay pasensya sa pag-aapoy. Sagot ko, at nagtawanan kami. Sa isang sulok, nakita ko si Richie na nakaupo sa damuhan, seryosong nakikinig, habang itinuturo sa kanya ni Mang Jun kung paano mag-tune up ng isang lumang makina ng motor. Ang kanyang mamahaling damit ay mayroon ng kaunting mantsa ng grasa, pero ang ngiti sa kanyang labi ay totoo. Mula sa kusina, lumabas si Doña Elvira at si Belle, dala-dala ang isang bandehado ng kare-kare. Oh, halina kayo, lalamig ito, sigaw ni Doña Elvira, na parang isang ordinaryong ina. Wala na ang ere ng isang donya. Lumapit siya sa akin at inabutan ako ng isang platito. Tikman mo ito, anak. Pinag-aralan ko talagang lutuin para sa'yo.
At sa gitna ng lahat ng ito, tumatakbo at naglalaro ang aking anak, si Leo, kasama ang kanyang mga kalaro sa kapitbahayan, malaya at masaya. Umupo si Belle sa tabi ko. Inakbayan ko siya at hinagkan sa noo. "Masaya ka ba?" tanong ko. Sumandal siya sa aking balikat. "Sobra," bulong niya. "Dati, ang pangarap ko ay dalawang mundo na magkasundo. Ngayon, iisa na lang sila." Pinanood ko ang aking anak na tumatawa. Pinanood ko ang pamilyang unti-unting nabubuo sa harap ko. Ang mga ngiti, ang tawanan, ang simpleng kaligayahan. Hindi ko kailangan ng isang mansyon sa Forbes Park. Hindi ko kailangan ng isang magarbong kotse. Ang pamilya ko, ang dangal ko, at ang kapayapaan ng aking puso. Ito ang tunay na yaman. Sa huling bahagi ng kwentong ito, malinaw na ang dangal at pagkatao ay hindi nabibili ng pera. Maaaring maliitin ang isang tao dahil sa trabaho, estado, o kakayahang pinansyal, ngunit darating ang sandaling lalabas ang tunay na halaga ng isang puso na marunong magmahal, magtiis, at manindigan. Ang katahimikan sa gitna ng pang-aapi ay hindi laging tanda ng kahinaan. Minsan, ito ang pinakamataas na anyo ng lakas. At kapag nanaig ang konsensya, maging ang mga bulag sa kayabangan ay mapipilitang harapin ang sariling pagkakamali. Sa huli, ang mapagmataas ay nahihiya at ang mapagkumbaba ay itinataas, sapagkat ang kabutihan ay may gantimpala at ang masama ay may hangganan. Para sa inyo na nakikinig ngayon, nakaranas na ba kayo ng pagmamaliit dahil sa inyong pinanggalingan o trabaho? Paano ninyo pinanatili ang inyong dignidad sa gitna ng sakit? Sana ay maayos ang inyong kalagayan sa oras na ito. Kumusta ang inyong puso at pamilya? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi sa comments. Nandito kami hindi lang para magkwento, kundi para makinig, umunawa, at ipaalalang hindi kayo nag-iisa. Salamat sa patuloy ninyong tiwala at oras.